Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu kung saan ay umangat po siya ng 55% nitong nakalipas na 3 mga buwan. At ayan, maliban po rito ay narito po ang paparating or yung nakaabang na isang resistance line sa itaas ng market price ni Shiba Inu na dapat po nating malaman. Yan yung resistance line na po na ito ay ito po yung mga price level kung saan ay nagsisilbi pong harang sa pag-angat ng market price ni Shiba Inu. Yan, kung malapit na po sila rito or umabot na po sila sa presyong ito ay mataas po ang posibilidad na dito magkakaroon ng rejection ang market price ni Shiba Inu. Kaya yan, tinawag pong resistance. Kung sa ilalim naman ay tinatawag pong support line or support. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Shiba Inu has surged 55% in 3 months but could face a potential sell wall at the 40-digit 16 price threshold where almost 90,000 addresses purchased 422 trillion SHIB tokens. Yan, na-content po natin yan. Itong 90,000 na mga active addresses ang naka-hold dito sa 422 trillion SHIB. At yun nga, yung nakakatakot po rito ay paano na lang kaya kung sabay-sabay silang magti-take profit at magda-dump or magbebenta sa presyong ito. Ayan, sa resistance wall na ito, 40 digits 16. Yan. Kaya ang posibleng mangyari dito ay babagsak ito ng todo. Siguro babalik ulit siya ng 50 digits or baka madadagdagan pa. Yan, pero hindi naman po natin alam kung ano ang magiging reaction ng market pagsapit ng price na ito. Ayan, kasi siyempre may mag-aabang pa dyan na magbabaka sakali na mababasag ni Shiba Inu ang resistance wall na ito. Kasi kung pag nabasag yan ay diretso pa yan, magpapatuloy pa yan sa pag-akyat. Kaya sa tingin ko ay siyempre may magbebenta po rito pero hindi naman po siguro lahat. Yung tipong ililiquidate na nila lahat na lang kanilang mga SHIB tokens. Kaya yan, Ali Martinez, a prominent market analyst, highlighted this condition in his latest report on Shiba Inu. In a post on X, Ali shared data from market intelligence resource into the block detailing the resistance and support levels SHIB could face based on accumulation trends. Kaya yan, si Ginoong Ali Martinez, isa po siyang kilalang crypto analyst at siya po yung tumukoy dito sa major resistance line na ito na ayan, isang sagabal sa pag-angat ng market price ni Shiba Inu. According to Ali, Shiba Inu has skyrocketed by 55% over the past 3 months. Data from the charts have confirmed this disclosure. Notably, SHIB dropped to a low of 40 digits 661 on October 19. Ayan. 50 digits po ito, hindi 40 digits. Nagkamali lamang po siguro sila dito. However, the asset had surged to a high of, ayan, ano bang taon ito? October 19. Ayan, umangat po ng, ayan, 30 digits, 10:30 at the time of Ali's disclosure, marking a 55.8% increase. Nitong nakalipas lamang po na buwan, mali pa yung ito, kulang ng 40 digits dapat ito. Hindi 30 digits. Ito, 50 digits po yan, hindi 40 digits. Nagkamali lamang po sila rito. Ayan, although Shiba Inu has plummeted below the 40 digits 1 threshold since the report, the asset's downturn has mainly been triggered by the ongoing market-wide collapse. Despite the collapse, SHIB has confidently held above the 50 digits 9 support level. Ayan, parang sumunod lamang po siya sa galaw ni Bitcoin. Ayan, nung nagkaroon ng surge si Bitcoin ay umakyat na rin po si Shiba Inu. Ayan, at nung bumagsak si Bitcoin ay ganun din po kaya SHIB. Ayan, pero yan nga, nagkaroon siya ng nanatili po yung kanyang support level. Ayan, medyo
matigas yung kanyang support level, kaya mabuti na lang at yan. Hindi siya gaanong bumagsak ng todo. Kaya yan, next key Shiba Inu resistance. Ayan, dahil yung bagyang pagbagsak lamang po ngayon ay nitong mga nakalipas na araw ay bagyang pagbagsak lamang po yan. Correction lamang po yan, pero magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pag-akyat. Ayan, meron po tayo na content kanina na maraming na liquidate. Ayan, dahil sa correction na yan. Or retest. Ayan, yung mga nakalong. Pero, ayan, kung magpapatuloy po sa pag-akyat si Shiba Inu, ay meron po siyang resistance dito na nakasagabal na kailangan po niyang lampasan para makapagpatuloy sa kanyang pag-akyat. Pero kung pag hindi, ay ayan, hanggang dito na lamang po siguro siya sa ilalim ng resistance line na ito. However, amid this formidable support, Ali pointed out a stern resistance area that Shiba Inu could face once it resumes its uptrend. Citing into the block data, the analyst identified a supply wall at the 40-digit 16 price territory. Data confirms that 89,330 addresses bought 422.8 trillion SHIB at this price level. Kaya yan, marami po palang nakabili rito sa price level na ito. Ayan, price territory na ito, 40 digits 16. Ayan, ito po yung global in and out of the money. Yung kulay green, ito po yung pumapasok. Yung out naman po ay itong mga kulay red. Ayan, kitang-kita po natin na mas malaki po yung sukat ng lumalabas ngayon. Ayan, out, kulay red. As a result of the massive purchase concentration at this level, a firm sell wall has formed. Notably, Shiba Inu sustained its uptrend and moved towards this price level. The investors or traders who bought the asset at this price could take the selling of their holdings as their investments hit profitable or break-even points. Kaya ayan, yung presyo po kasi na ito, ayan, 40 digit 16, ay marami pong nakabili rito sa presyo na ito noon. Kaya kung pag umaakyat sa presyo na ito si Shiba Inu, ay yung mga nakabili rito na yan, biruin mo naman 422.8 trillion yung mga nakabili sa presyo na ito. Yan ay yung mga iba ay napapabenta na rito para magkaroon ng break even. Pero may ilan naman po sa kanila na kapag magbebenta sila rito ay may profit sila. Kaya ayan, kaya nabuo yung resistance line na ito. Yan, kasi break even po yan. Yan, break even sa mga nakabili noon dito. Ayan, syempre may konting kita sa ilan naman dito. Kaya yan, naging matinding resistance wall po yan. The concentration of sell-off could pose a threat to Shiba Inu's uptrend as selling pressure mounts on the digital asset. As a result, SHIB could face immense resistance at the price level, leading to a roadblock in its uptrend. Ayan, totoo po yan. Dahil sa may concentration po ng nagbebenta po rito sa price territory na ito, basta aabot po yung market price ni Shiba Inu sa presyong ito ay may magbebenta sa mga ito. Ayan, yung mga naka-hold dito sa 422.8 trillion. Yan, gaya ng sinabi ko kanina, para makapag-break even or syempre para makakubra ng kahit konting kita sa kanilang holdings dito kay Shiba Inu. Kaya yan, talagang matindi ang price territory na ito. Kaya mukhang ang hindi po maganda rito, ayan, ang threat ayon kay Ginoong Ali Martinez ay mukhang hanggang dito na lamang yung posibleng aakyatin ni Shiba Inu sa kanyang uptrend dahil sa matindi ang selling pressure sa price territory na ito. And biruin mo naman, 422.8 trillion ang nakaabang, yung parang siyang pumipigil dito sa price territory na ito. Kaya yan po ang dahilan. Kaya threat, isa raw itong threat para kay Shiba Inu. Having dropped below 40 digits 1 at the reporting time, Shiba Inu has new resistance levels to break above before reaching the 40 digits 16 roadblock. The first resistance is stationed at 40 digits 1007, aligning with FIB 0.618. Upon breaching this, SHIB would face the resistance points of 40 digits 1077 and 40 digits 1168. Ayan, meron pong tatlong mga resistance line na hindi naman po singtigas ng
40 digits 16 na ito, na isang tinawag po nilang roadblock. Ayan, parang hindi na makakapasok ang isang sasakyan dito. Ayan, parang ganyan po yung inihahambing po yung presyo dito sa 40 digit 16, parang isang roadblock daw po yan. Kaya yan, pero bago pa maabot ni Shiba Inu ang presyong ito, ay merong tatlong mga resistance line na kailangan pa niyang lampasan or basagin. At syempre yan po, 40 digits 1007, ito po yung una. Ito naman po yung pangalawa, 40 digits 1077, at ang pangatlo ay 40 digits 1168. Meanwhile, in the short term, Shiba Inu needs to defend the 50 digits 9 support to retain its momentum for the next market resurgence. Currently trading for 50 digits 970. SHIB's next support stands at 50 digits 957. Breaching this point would bring the support at 50 digits 907, which serves as the last defense above 50 digits 9. Kaya yan, nandito po yung kanyang last defense sa support dito sa 9, 50 digits 9. Kung pag mababasag pa yan, ay nako, delikado na, mukhang babagsak pa sa mas mababang presyo ang Shiba Inu. Kaya yan, meron naman po tayong mga support line dito. Yan, una, yung support line natin dito ay yan po yung 50 digits 970 na ito. Ito naman yung pangalawa, kung sakaling nabasag yan ay ito naman, 50 digits 957. At pangatlo ay ito naman, 50 digits 907. At ito po yung panghuli. Yan, ito po yung parang last line of defense. Kung basag na yan ay wala na po. Talagang babagsak na po talaga ang Shiba Inu. Hindi na po isang correction yan or isang retracement lamang or retest. Yan, kung kasakaling nabasag ito, last line of defense, talagang babagsak na po talaga siya. Pero kung hanggang dito lamang siya, ayan, sa mga support line natin dito ay considered po na mga retest yan or mga correction lamang at makakabawi rin at aakyat. Pero kaso yung problema talaga dyan ay yung yung roadblock na ito. Yan, price territory na 40 digit 16. Yan po talaga ang problema dyan. Kasi basta umaabot po yung presyo dito, yan, sa presyo na ito, ang Shiba Inu ay may nagbebenta, may nagtitake profit or nagbe-break even sa mga ito. Yan, sa mga naka-hold dito sa 422.8 trillion SHIB. Kaya yan, mukhang ito po talaga ang magiging problema natin sa pag-angat ni Shiba Inu. Yan, pero nasa kanila pa rin yan, yung mga holders na yan. Kung meron ba talaga silang balak na i-hold yan, malay natin, baka meron naman po silang kung pag ang gagawin nila rito ay meron silang karamihan po sa kanila ay balak talaga nilang i-hold yan. Ayan, siguro ay ng mas matagal pa at or mas yung balak nila ay magbenta sa mas mataas na presyo, ay ayan, makakaangat pa sa mas mataas na presyo ang si Shiba Inu. Pero kung pag hindi at talagang nagbe-break even sila sa presyo na yan, ay hindi talaga, mahihirapan talagang makaangat ang market price ni Shiba Inu. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.